church, hindi lang ng ating pamilya, at hindi lang ng ating bansa. Dahil kayo ang maglalabas at kayo ang magpapalaganap ng mga natutunan nyo sa church. Ang salita ng Diyos. So mga estudyante, sa tithes and offering, kung kayo ay nag-iisip na wala kayong pang tithes and offering at hindi ka nakakapag-participate, kayo nagkakamali. Because ang inyong talent, ang inyong oras, ang inyong skill, ay pwede nyo i-offer kay Lord. Amen? Maupo na kayo, mga estudyante. Sa mga may trabaho, pwede bang tumayo? Sa mga may trabaho, sa mga nagtatrabaho. Kailangan 100% tayo dito. Walang kategory na hindi classified as hindi mo alam. So mga nagtatrabaho, hallelujah. Alam natin na malaki ang contribution natin sa expansion ng kingdom by way of our, aside from talents, aside from skills, is by way of our tithes and offering. Amen. When you give your tithes offering, we learned this morning, we honor God, and what? We contribute to the kingdom purpose that is God is giving us. Instruction of God is for us to contribute to the kingdom purpose. Sa mga nagtatrabaho, your hands are blessed. And promotion is with you. Amen. Amen. Sa mga, pwede na kayo po. Kinakategorize po natin ang ating sarili ngayong umagang ito. Sa mga may bahay. Sa mga may bahay. Pwedeng, dalawang klase ito. May bahay at meron siyang pinagkakabalahan. Sumama ka na doon. May bahay siya, siyempre pinagkakabalahan niya, pamilya. O meron siyang ibang pinagkakabalahan. May bahay na may business. At mga businessmen, pwede bang sumabay ng tumayo? Yan. May bahay na may business at may mga business. Mga businessmen, tumayo. Kasi pwede may bahay ka, ikaw ay design night. So businesswoman ka o businessman. Amen. Alam nyo, kayo, minimit nyo ang potential na binigay sa inyo ng Diyos. Yung potential na binigay sa inyo ng Diyos, ginagamit nyo. You are using God's potential given to you. Why? Because you are going to a path where you don't know. But you trust God because He is with you. That's why you're going to business. Amen? You don't know what do you expect, but you go to that. Because you know God will bless you. And again, your hands are blessed and your paths are blessed. Amen. Amen. Sa mga, sino pa ang kategory sa mga may ministries? Pwede bang tumayo? Sa mga may ministry, sa church, pwede bang tumayo? Di ba? Yan. Mix na yan. Sa mga may ministry, pwede bang tumayo? Pwede pa kayo tumayo? May ministry sa church. Mga ministry sa church. Yan. Marami. Alam natin ang mga taong ito ay pinangalagaan tayo. Ito ang ating mga nakapagpalaga at nakapagpalago sa atin. Alam natin na ang kanilang kasiyahan ay ating kasiyahan. Ministry ka din. Amen? Ibig sabihin, when we honor God, we also should honor them. Why? Because they are our shepherd. Sila ang iniwan para sa atin dito, para tayo. Sila nagpapalago sa atin. Sila ginagamit ni Lord para tayo ay lumago bilang Christian. Dumadaloy ang word sa kanila. Atin natin silang i-recognize dahil sila ang uubos ng oras dahil kung walang ministry, amen? Nakikita niyo ba sila? Tignan niyo sila. Tignan niyo yung mga nakatayo. Tignan niyo sila, yun ang mga ministry. Isipin niyo kung lahat tayo ay tumayo as businessmen, sino ang nag-aalaga sa atin sa spiritual side? Na-imagine na ba yun? Kung lahat sila ay nag-aaral at lahat may exam, siguro absent sila ngayon. Dahil may exam at nag-aaral sila. So, tignan nyo ang ating ministry. They form part of a bigger body.
and they keep the body of Christ strong and blessed. Because we bless them, and in return, they contribute to the kingdom purpose, which God has called them to do. Amen? So, blessing them is blessing God as well. Amen? Pwede na kayo umupo. Church, meron ba tayong kategory na hindi nabanggit dito? Mga nanay at tatay ang ayoko tawagin senior citizen, pero nabanggit ko na. Pero sila ang mga may wisdom na tayo papunta pa lang, sila'y pabalik na. Pwede ba kayong tumayo ulit? Yung mga may wisdom. Mga pensionado. At totoo lang po, wala po tayo rito kung hindi dahil sa kanila. Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi man sila siguro yung ating iniisip to be, pero naging tayo dahil sa kanila. Amen? So, because of their wisdom and because of their patience towards us, you know, sila ay naging pagpapala sa atin, pagpapala sa ating buhay, at naging pagpapala sa church. Dahil sila ang mga men and women na may wisdom sa church. Amen? Let us praise God for them. Let us praise God. Kaya po natin ginawa yun, at dumaan pa tayo sa ganang proseso. We are in one body with many parts. Alam po natin yun. Amen? And sometimes, one part of the body nangihina and we don't extend our supply. Nangyayari po yun. Nangyayari po. Alam na po ibig sabihin nun? You're physically drained, literally. Ikaw ay literally, physically drained throughout the week. The only thing to recharge you is to go to rest with God. Amen? So that you are supplied with the Spirit again. In the tithes and offering, it is only God who can bless us so much. Amen? Do you all agree? It is only God who blesses us so much. Do you all agree, church? Church, are you still here? Amen. Why do we say that? Narinig natin parati yun. We always hear, we always learn that God is the source of our blessing. We know that, yes? Do you agree? Yes. However, like what in Psalm 91 says, like, amen, hallelujah. Oh, hallelujah. Church, the reason why we wanted to categorize bawat isa, sundan niyo ako, church, bear with me. When we go to the tithes and offering, you may not know it or you might know it. Sa Tagalog, alam mo man o hindi mo alam, nakakaramdam ka ng kakaibang pakiramdam. Dahil minsan sa tithes and offering, it is always categorized as form of money. In the tithes and offering, inside the envelope are money. Yes? It is true. Yes? It is not, you don't put your talents inside the tithes basket. So, can you imagine this? Can you? Wala nga pala, no? Nandyan. Can you imagine, susukso ka dyan, then give yourself as an offering because of your talents, dahil yun ang sabi kanina. Does not work that way. Because tithes and offering is, we always say that, we always say this, mga kabataan, ang tithes and offering ninyo, maraming paraan. Pwede sa pao ninyo. Amen? Pwede sa inyong oras sa ministry ng youth. Pwede sa inyong bahay. Your bahay is your ministry. Mag-ayos, you fix your things, you follow your parents, you obey your parents, are your offering to God. Amen? Be a good child is your offering to God. So, when God said to His Word
ito po, no? Sundan nyo ako sa Psalm 44. Then we will land. Laland na po ang aeroplano. Pupuntahan natin ang punto natin. In Psalm 44,